Ika na ngayon, magawa na tayo ng pattern at saka magtahi na rin tayo. Pero bago pa tayo magawa ng pattern ay magsukat muna tayo. Ako po si Tutorial para sa Basic Sewing Tutorial. Bago ako magsimula, i-like at i-subscribe niyo ako at pindutin niyo ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. At mag-share din kayo. Baka kailangan na to ng iba nang makatulong ka sa kanila. Kung meron kayong nalilituhan sa mga itinuturo ko sa inyo, itanong mo yan sa comment section. Ang una nating tatayin ay itong style na to, short pant, pole garter. Itong aking pinangako sa iyo. Pero mas may mauna pa dyan para maintindihan nyo maigi at may paliwanag ko sa inyo ng maayos. Ang short pant ay may 5 sukat. Una ang crotch, ang length, ang haba ng shirt, ang waistline, ang hips, at ang bottom, ang dulo ng short pant. Paano magsukat? Ay ganito. Ito na ang aking model. Pasensya na kayo sa aking model. Medyo mahihain. Ayaw ipapakita ang kanyang mukha. Ang una nating sukat ay ang crotch. Ang pagkuha ng sukat ng short ay galing sa waistline hanggang dito. Dahil maluwag naman itong style na to, ibababa natin sa kanyang crotch. Ang iba ay gumagamit ng roller tulad dito, pero pwedeng hindi naman dahil masisilip naman ito. Ito na itong kunin. Crotch ay 10 inches, ang length 16 inches, ang waistline ay 29 inches, ang hips ay dito kayo magsukat ng hips, bandang dito sa pinakaumbok ng kanyang puwitan. Ang hips ay 35 inches at ang bottom ng shirt, ang dulo sa shirt ay 20 inches. Ito na ang 5 sukat. Ito na ang paggawa ng pattern. Ito ang buong Manila paper o pattern paper. Pare-pareha lang yan. Itutupin nyo ng kalahati, pataas. At dahil short naman lang ito, ay pwede ito itong hatiin ang kanyang length. Hatiin natin ito. Magsimulan tayo. Ito na ang 5 sukat. Crotch 10 inches, length 16 inches, waist 29 inches, hips 34 inches, at ang bottom ng shirt ay 20 inches. Simulan tayo. Hatiin namin ito. Ito ay para sa front part at ang itong isa ay para sa back part. Simulan tayo. 3 inches galing dito hanggang dito. 3 inches galing dito hanggang dito. Dito tayo pagkuha sa kanyang waistline. 3 inches naman galing dito hanggang dito. 3 inches naman galing dito hanggang dito. At linihan natin yan. Ito na ang ating horizontal line at ang vertical line. Ang una natin kunin ay ang crotch na 10 inches. Crotch na 10 inches. Sukat ka dito galing dito hanggang dito 10 inches. Diretso na kayo sa length na 16 inches. Ito naman sa kabila 10 inches ang kanyang crotch. Diretso na tayo sa haba niya na 16 inches. Tapos dudugtungin natin yung mga linya na yan. Itong linya to, dito tayo magsukat ng hips. Ang ating gawin ay 34 inches ang kanyang hips ay i-divided by 4. So, paano mag-divide ng 4? Pwedeng
i-calculator nyo. Pwede rin ganito, 34 inches divided by 4 kasi may apat na parte naman ang shirt pants. 34, itupi natin. 17, tutupi naman natin. Ito ang 1/4. 34, 8 and 1/2. 8 and 1/2. Then, plus and 1 and 1/2 inch. At dito naman, atras tayo ng 1/2 inch. Bakit nagdagdag tayo ng 1/2 inch? Sagutin ko yan mamaya. At bakit tayo nag-atras ng 1/2 inch? Pagkatapos, susukatan nyo dito hanggang dito at tupiin nyo. Ganon. Kunan natin ang center line. Dalhin nyo ang kanyang sukat dito. At saka dito. Ito na magiging center line. Dito sa 1/4 part sa kanyang hips ay iskulahin nyo dito. Iskulahin nyo dito. Yan, ilibin nyo dito. Iskulahin nyo din. Atras kayo ng 1 inch. Dito kayo maglinya. Dito. Parang slanting. Yan. At lagyan nyo ng curve dito. At ang pagkuha sa bottom ng shirt ay ito, 20 inches. Bawasan natin ito ng 1 inch. Magiging 19 inches na lang yon. Bakit bawasan ito? Dahil ang mga short pants o kaya long pants, ang front part ay mas maliit kaysa back part. Ito. Tingnan nyo. 20 inches minus 1 equals 19. Ang 19 ay hatiin na naman natin para sa front part. 19. Ito, 19 ating hatiin. Ang kalahati nito ay 9 1/2. Ang 9 1/2, itapat naman natin ang kalahati sa 9 1/2 ito sa center line. 9 1/2 at saka dito. Magiging 20 na yan dahil magdagdag naman tayo ng 1/2 inch dito at saka 1/2 inch sa kabila. Magiging 20 inches na yan. Kaya natin binawasan ng 1/2 inch para mas maliit ang front part kaysa back part. Ito na. Dito naman sa taas, ang kanyang waistline ay 29. Ang 29 ay divided by 4. Paano mag-divide? Nasa inyo na yon. Pero mas accurate kung ganito. Medyo mabagal lang. 29 ay hatiin. 14 and 1/2. Hahatiin na naman ang 14 and 1/2 ay 7 1/4. Magsukat tayo ng 7 1/4. 1/4. 7 and 1/4. Ito ay 1/4 part sa 29 inches. Ito. At ito, dagdagan mo ng 1/2 inch pataas. Then, i-connect nyo dito, ang linya na to dito. Ito. 1/2 inch dito, i-connect. I-connect nyo dito. Ito na ang ating front part. Ito. Paitiman lang natin. Para mas mahalata. Ulitin natin. Ito na ang front part. Gugupitin na natin. Ito ang front part. Gawin na natin ang back part. Gawa na tayo ng back part.
ito ang front part. Idiretso natin itong lahat ng linya na to sa hip line. Dito hindi dito sa pinaka main na linya. Tapos magsimula na tayong gawin ang back part. Galing dito ay atras kayo ng 1 and 1/2. Tapos i-connect mo sa linya na to yung inatras natin na 1/2 galing sa 1/4 part sa hips nya. Yan. Tapos galing dito ay mag down ka ng almost 1/2 inch, guide lang yan. Pagkatapos i-connect mo ito sa French curve. Ito na ang ating back part. I-duplicate natin sa ilalim kasi ang ating back part ay dito. Itong linya na to ay para sa ilalim. Kanya galing sa linya na to sa dito banda, atras kayo ng 3/4, almost 3/4 or 3/4, at itapat nyo dito, sukatan nyo ang front part hanggang dito, dalhin mo yung kanyang sukat dito, i-curve nyo rin parang pagkapareho ng forma dito, at tandaan nyo ito. Tapos itong linya na to ay iskulahin nyo to dito. Yun, itong linya na to i-iskulahin nyo dito. Pag natapat na to sa dito, galing dito ay mag down ka ng 1/4 inch at i-connect nyo yung linya na to. Yun. Tapos dagdagan ito ng 1/2 inch at saka 1/2 inch naman sa kabila para magiging 20 inches ulit ang kanyang bottom, dahil binawasan natin ito paggawa sa front part. Tapos kukunin natin ang sukat ng kanyang waistline, ang kanyang biwang. Galing dito, sukat kayo ng kung saan tatabang tape measure. Dalhin yung sukat dito 29, so 14 and 1/2 times 2, so 29. Ito ang kanyang waistline. Ang sa hips naman 34 inches. Ito ka magsukat sa pinakaumbok dito. Tapos ganon, hawakan nyo, dalhin nyo ang sukat dito. Ito lang dito. Ito ang pinakaumbok sa kanyang puwit dito sa may curve na to, 34 inches. So 34 inches divided by 2, dito tayo sa 17. Yung 17 na to 17, yung 17 na to, ito na ang kanyang hips. 17, dahil 17 times 2 equals to 24. I-connect natin ito dito. Ayan. At saka pwede namang straight line. Tapos itong linya na to, magdagdag naman kayo ulit ng 1 inch. Pwedeng 1 and 1/4, pwedeng 1 and 1/2. Pero 1 inch ay tama na yon. Kasi maluwag naman tong style na to. Ito na.
nagawa na natin ang back part. Paitimin lang natin. Ito na ating back part. Ayan, gugupitin na natin. Ito ang ating back part at ito ang ating front part. Kadalasan sa mga matagal ng mananahi, ang itong pattern na to ay isa lang papel ito. Nandito na sa loob ang front part at ang back part. Isang papel lang yon. Katulad nito, ipapakita ko sa inyo. Ito. Nandito ang front part at nandito rin ang back part. Isa lang papel ang ginagamit. Dahil baguhan pa kayo, para hindi kayo malilito, sinadya kong ihiwalay ito para sa iyo. Marunong na kayo, pwede naman itong isahin. Tuturuan ko rin kayo paano. Ngayon, tatabasin na natin ito. Ito ang tila na tatabasin ko. Pasensya lang kayo dahil retaso lang ang ginagamit ko. Kasi nagtitipid tayo. Hindi pa tayo monetize. Kailangan kasya ito. Tingnan niyo sa ilalim. Wala bang hindi na hagip sa pattern? Bugupitin natin. Magbigay lang tayo ng allowance dito sa kanyang tahi na 1/2 inch at 1/2 inch dito. Sa itaas at sa kababa, hindi lang tayo magbigay ng allowance. Kung bakit, mamaya ko na-explain sa inyo. Ito ng front part, nakat na natin. Itabi muna natin. Ito na ang back part. Ito na. Tapos na natin ginagupit. Tatahiin na natin. Ito ang back part. Dito tayo unang magtatahi. Sa may puwitan. Dito. At sa front part, sa harap tayo unang magtatahi. Sa may zipper, pero wala mang zipper ito dahil sample lang ito. Ito na ang back part. Tatanay na natin sa likuran. Hindi ko na lang pinakita sa inyo. Ito naman sa front part. Natahi naman natin sa may harapan. Tingnan nyo. Ito. At ito sa back. Ngayon, itatahi naman natin ito sa kabilang gilid. Ang front part itakip sa back part. Ito. So, tatahin naman natin. Ito na. Natahin naman natin sa magkabilang gilid. Dito at saka dito. Dito na naman. Sa ilalim. Dito. Itatahin natin dito. Natahin na natin sa ilalim. Baliktarin na natin. Ito na. Ito ng short pant nating pinatahi. Ito. Tingnan nyo. Ano bang klaseng shirt na to? Paano ba ito isusuot? Talagang hindi pwede isusuot ito dahil wala tong zipper. Ang sukat sa kanyang waistline ay di kakasya sa kanyang hips. So, hindi ito pwedeng isusuot. Lalo na wala itong zipper. Ang ginawa nating pattern ay ang main pattern ng duo ng lahat ng tamang sukat sa crotch, length, waistline, hips, at sa bottom na kanyang shirt. Hindi tayo nagbigay ng allowance para kung ano-ano man ang style dahil wala pa itong style. At kahit allowance sa pangtupi, hindi na ito tinutupian. Ang kinukuha lang natin dito ay ang kanyang tamang sukat. At ang short pant na ating tinatay ay ang main shirt. Walang paha, walang tupi, walang zipper, at saka walang bulsa. Kung mag-aral kayo ng pagtatabas, mahalagang intindihin nyo muna ang mga sukat dahil sa bawat tatahiin, may iba-ibang style at bawat style, may iba't ibang paraan paano ito gawin.
abangan nyo ang susunod kong mga video dahil itong style na to ang ating tatahiin at ang ating tatabasin with explanation. Sana hindi kayo susuko. Ako po si Tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.